Kanina po nagkaroon na ng hearing na ating inaasahan, no? Ang hearing ng Senate Committee on Drugs at ito'y pinamumunuan ni Bato de la Rosa. Yung Morales na PIDEA agent na gumawa ng dokumento ng pre-operation report at saka ng surveillance report na di umano noong 2012, ang ating presidente na si BBBM kasama ang isang artista ay di umano ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga sa 43C Rockwell, Makati. At dahil siya po inanumpa na, for all intents and purposes, pinatutuhanan po niya yung mga dokumento. Dahil in-identify niya yung mga dokumento na siya mismo ang gumawa at in-identify niya na yung lagdanan naroroon ay lagdangan niya. So sa batas, authenticated na po yung document na yan. Now, ang inattempt na ginawa ng PIDEA, ay pinasinmulingan nila na alam daw ng lahat sa PIDEA kung sino yung confidential informant na nagsabi na gumagamit nga ng pinagbabawal na droga ang ating presidente noong 2012. At ang sabi nila, hindi nila alam yon. At ang sabi rin ng hepe ng PIDEA, wala daw sa kanilang record yung operation na yon. Pero sa dokumento, at ito po ay nasa rules of court natin, kung talagang tayo nasa hukuman na, hindi na po pwedeng ma-deny yung existence ng dokumento kasi pinatutuhanan na nung gumawa ng dokumento. So kung tayo po ay nasa hukuman, meron na tayong dokumento na nagsasabi noong 2012, nagkaroon sila ng preparatory para raidin ang 43C power plant dahil meron ngang informant na nagsabi na doon gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente ngayon at ang isang artista. Hindi naman siya nagtataka na pinasisinungalingan ng PIDEA ngayon yan. Kasi nga, yung 2012 na pinaghihinalaan na gumagamit ng pinagbabawal na droga na si Marcos ay presidente ngayon. At syempre, napakahirap naman para sa kahit sinong taong gobyerno na tumistigo laban sa presidente. Kung ang korte yan, deemed admitted yung dokumento. Deemed admitted po yan. Ang question na lang, ano ang weight ng document na yan? Yan ba talaga ay paniniwalaan? Pero sa akin naman, dapat bigyan niya ng weight kasi ang sinasabi lang namang report merong number one, isang confidential informant na nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente at number two, dahil dyan, naghanda sila na para raidin yung lugar na yon. No? Wala naman pang napapatunayan. Kung hindi, nagkaroon ng surveillance, gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente at naghanda mag-raid na hindi naman natuloy. So ngayon, ang ibig sabihin lang yan, hindi pa rin conclusive ang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente, to be fair. Pero kinakailangan na talaga siya magsalita kasi napatutuhanan yung dokumento. Now, bakit? Kasi si Presidente Duterte mismo, kung ikukumpirma ni Presidente na ito yung pinakita sa kanya rin ang dokumento ng PIDEA nung siya ay mayor pa, double authentication na po yan. Na ang PIDEA noon ay meron ng impormasyon na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. So dahil hindi naman tayo nasa hukuman, tayo mga taong bayan, ang tanong, gumamit ba ang presidente nung nakalipas ng cocaine? Pangalawa, gumagamit pa ba siya ng cocaine ngayon? Well, may mga magsasabi na kung totoong gumamit siya noong 2012, wala nang significance yan o wala nang importansya yan ngayon. Pero sa akin po, meron po. Kasi nga po tayo mga bilang mamamayan binigyan ng bagong karapatan ng 1987 Constitution. Ito po yung karapatan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Tignan nyo po ngayon ang nangyayari sa relasyon natin sa China. Binomba na naman yung dalawa nating barko. Bakit? Kasi ang desisyon ng presidente talaga makikipag-away na siya sa China kung kinakailangan makikigera. Dapat naman po, masiguro natin na yung ganyang desisyon ng isang presidente at talaga namang desisyon niya ng presidente lamang ay ginawa niya nung siya ay nasa tamang isipan. Dahil kung siya naman po ay nasa impluwensya ng pinagbabawal na droga, lalo na cocaine, baka maling desisyon po yan. So ngayon po, kinakailangan talagang magsalita ang presidente, kinakailangan maging transparent. At kung talagang siya ay nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot, yan po siguro ang nagbibigay linaw kung bakit ang mga taong walang mandato gaya ni First Lady Lam at gaya ni Speaker Martin Romualdez ang nagdedesisyon para sa presidente. Itanggi niya, aminin niya, or qualified pag-aamin na gumamit na ako dati pero hindi na ako gumagamit ngayon. Pero hindi na po pwedeng
manahimik. At hindi na po pwedeng I will not dignify that with a response kasi under the rules of court po, na-authenticate na ang written documents na tinatawag nating PIDEA leaks. Nako naman, Senator Bato, wag naman pong balat sibuyas. Talaga naman pong tanong lang naman yun kay Maharlika. Hindi naman niya sinasabing bayad na kayo ni First Lady. Ang sinasabi niya, nabayaran na ba kayo ni First Lady? Itanggi, tapos na po yun. Pero naintindihan po namin ang itong sentimiento because after all, the fact na kayo lang ang senador na unang-una nagdesisyon na ituloy ang pagdinig na yan, abay talaga naman baka pwede na rin kayong pag-initan ng presidente at lalong-lalo na ni First Lady sa panahon na kayo po'y nagre-re-election. So ako po, saludo po ako sa inyo dahil talagang yan po ay katapangan na bagamat pwede kayong etsepuerahin na as a re-electionist, tinuloy nyo ang pagdidinig. So siguro dapat talaga si Maharlika will also offer some kind of an apology dahil hindi naman tama po na talagang isinugal nyo na ang inyong political career, tatanungin pa na kung ikaw ay nabayaran. Pero yung mga sinasabi ng PIDEA, nako wala po sa akin yon. Kung akong West, hindi ko po bibigyan ng halaga yon. Kasi unang-una, ang sinasabi nila, wala raw sa kanilang documents yon. Hindi na po kinakailangan yon. Ang importante lang po talaga ma-authenticate ang document. Ganun lang po ang laws of evidence. Now, kung paniniwalaan ng judge o hindi, bakit naman magsisinungaling po yung PIDEA agent sa isang pangyayari na nangyari na napakatagal na? Ang nangyari, yung buong hearing nakatutok, so paano na-leak? Pero sa akin, pwede na rin yun. Kasi kung pinag-uusapan nila na paano na-leak yung document, ibig sabihin, inamin na rin ng PIDEA na totoo yung dokumento. Kasi kung sasabihin nila na hindi totoo ang dokumento, bakit nako-concern sila na na-leak? 'Di ba? Kung hindi totoo ang dokumento, walang leak. The fact na totoong dokumento at naisiwala at naibigay kay Maharlika, nagkaroon ng leak. So, without meaning to, yung PIDEA na dinideny ang existence ng dokumento dahil nais nilang malaman kung sino ang leak, mukhang pinatotohanan din nila yung mga dokumento.